Ngayon ang araw ng 24 na oras na paggamit ng Filipino. Filipino ang gagamitin kong wika. Kasalukuyang nagpatawag ng isang emergency press conference ang pamahalaan ng Pilipinas. Ang alpabetong Romano ay unti-unting nilalamon ang baybayin. Sa kabila ng panawagan ng pamahalaan, malamig ang tugon ng mga kabataang Pilipino. Mas gusto naming mag-usap gamit ang alpabetong Romano. Sabi nila, mas madaling matutunan ang alpabetong Romano dahil kung ano ang bigkas, iyon ang baybay. Napakadali. Ano nga ba ang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Magandang araw. Ako si Jasmine Reyes, isang second-year high school student sa Santa Clara High School for Girls sa Quezon City. Aktibo rin akong manunulat para sa aming pahayagan sa paaralan. Isang di inaasahang pagkakataon lamang nang una kong makilala ang alpabetong Romano. Bago noon, hindi ko pa lubusang naisip kung gaano kakomplikado ang sistema ng pagsulat sa ating bansa. Gaya ng dati, magpapadala sana ako ng mensahe sa kaibigan kong si Bea gamit ang aking smartphone. Gusto ko lang ikuwento ang mga nakakatuwang nangyari sa araw na iyon. Ngunit heto na naman ang nakakainis na pag-convert ng mga karakter ng baybayin. Inabot ako ng 30 segundo para lang maisulat ang salitang madali. Kailangan ko munang i-type ang madali sa phonetic script. Pagkatapos ay pipindutin ang conversion button at lalabas ang napakaraming karakter ng baybayin. Kailangan kong hanapin ang tamang karakter sa gitna ng mga ito, ngunit dahil sa dami ng mga magkakamukhang simbolo, palagi akong nalilito. Si Bea ay laging mabilis sumagot sa mga mensahe, samantalang ako, laging nahuhuli. Madalas, tapos na ang usapan ng mga kaibigan ko, pero ako, nasa unang pangungusap pa lang, sobrang nakakadismaya. Ngunit may mga mas nahihirapan pa kaysa sa akin. Sila ang aking lolo at ang nakababata kong kapatid na si Leo. Ang lolo ko ay 70 taong gulang na at bumili siya ng smartphone noong nakaraang taon. Sa simula, tuwang-tuwa siya. Sa wakas, makakapag-text na siya sa kanyang apo at makakapag-book ng appointment sa ospital. Ngunit iba ang naging katotohanan. Isang araw, kailangan niyang pumunta sa ospital pero hindi siya makapagpadala ng text para sa appointment. Sinubukan niyang isulat ang ospital sa baybayin, ngunit napakaraming karakter ang lumalabas. Bukod pa rito, nahihirapan siyang kilalanin ang mga magkakamukhang karakter sa maliit na screen. Sa huli, napabuntong hininga na lang si Lolo. Hindi ko na kaya ito, sabi niya. Siguro'y masyado na akong matanda para matutunan ang mga ganitong bagay. Hindi ninyo alam kung gaano kasakit sa puso ko nang marinig iyon. Buong buhay niya, baybayin ang ginamit ni Lolo. Ngunit sa pagdating ng digital age, siya pa ang nahirapang makipag-ugnayan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang kuwento ng kapatid kong si Leo. Si Leo ay 10 taong gulang, isang grade 4 student. 2 taon na ang nakalipas nang ma-diagnose siya na may dyslexia. Alam niyo ba kung ano ang dyslexia? Ito ay isang learning disability kung saan nahihirapan ang isang tao na magbasa at magsulat. Kung ang mga ordinaryong bata ay nahihirapan na sa baybayin, paano pa kaya si Leo na may dyslexia? Palagi niyang napagpapalit ang karakter para sa puno at ang karakter para sa aklat. Ang karakter para sa ibon ay nagiging karakter para sa uwak sa kanyang paningin. Gabi-gabi, umiiyak si Leo habang nag-aaral ng baybayin. Kahit 3 oras siyang mag-practice, kinabukasan ay nakakalimutan na niya ang lahat. Palagi siyang nakakakuha ng mababang marka sa mga pagsusulit sa baybayin at tinutukso siya ng kanyang mga kaklase. Ang pinakamasakit ay ang sinabi niya sa akin isang araw, "Ate, bobo yata ako. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga matutunan. Siguro, ako ang may problema." Hindi. Hindi si Leo ang may problema. Isipin niyo, mayroon tayong mahigit 2,000 karaniwang ginagamit na karakter sa baybayin. Bukod pa riyan ang 46 na phonetic symbol sa isang set at isa pang 46 sa isa pa, kailangang magmemorya ng isang elementary student ng mahigit 100 karakter. Gaano kalaking pasanin ito para sa mga bata? Nakakita ako ng isang pag-aaral na nagsasabing maraming kabataang Pilipino ang nakakaranas ng matinding stress dahil sa pag-aaral ng baybayin. Pati na rin ang mga matatanda ay nahihirapan sa paggamit ng smartphone dahil sa komplikadong character conversion. Kailangan pa ni Leo na sumailalim sa special education counseling. Sabi ng guro, unti-unti raw gagaling si Leo kung magpapatuloy siya sa pagsisikap, ngunit hindi namin alam kung hanggang kailan kami maghihintay. Noong gabing iyon, habang nakahiga sa kama,
Napaisip ako, kasalanan ba talaga ito ni Leo? O sadyang masyado lang talagang komplikado ang sistema ng pagsulat na ginagamit natin? At doon, may natuklasan akong isang bagay na kamangha-mangha. Noong gabing iyon, habang nakahiga, nanonood ako ng YouTube. Isa iyong music video ng paborito kong American pop star. Habang binabasa ko ang mga komento sa ibaba, napansin kong napakaraming fans mula sa iba't ibang bansa. Gusto ko sanang makipag-usap sa kanila, ngunit hindi ko sila maintindihan dahil hindi ako gaanong marunong mag-Ingles. Ngunit nang tingnan kong mabuti ang mga komento, namangha ako. Ang mga simpleng hugis tulad ng mga bilog, tuwid na linya, at mga kurba ay pinagsasama-sama para makabuo ng mga salita. Walang komplikadong mga karakter tulad ng baybayin, at tila hindi gaanong karami ang kailangang i-memorize kumpara sa ating mga phonetic script. Dahil sa kuryosidad, nagsaliksik ako tungkol sa alpabetong Romano. Doon ko unang nalaman ang pangalan nito. Nagulat ako sa mga resulta ng aking paghahanap. Ang alpabetong Romano, na mayroon lamang 26 na letra, 21 katinig at 5 patinig, ay kayang ipahayag ang lahat ng tunog. Isipin niyo ang ating wika. 2 set ng phonetic scripts na may tig, 46 na simbolo at libu-libong karakter ng baybayin na kailangang sauluhin. Ngunit sa alpabetong Romano, 26 na letra lang ang kailangan mong malaman. Talagang nakakamangha. Ang mas nakakamangha pa ay ang siyentipikong estruktura nito. Ang letrang B ay naglalarawan sa hugis ng mga labi kapag binibigkas ito. Ang letrang T ay naglalarawan sa posisyon ng dila sa likod ng ngipin. Hindi ito basta-basta pagsasaulo. Mayroon itong prinsipyo. Nabasa ko rin ang kwento kung paano ito binuo at pinakalat ng mga Romano para sa episyenteng komunikasyon at pamamahala. Ang layunin ay para ang mga ordinaryong mamamayan na hindi marunong ng mga komplikadong sistema ng pagsulat ay madaling makabasa at makasulat. Ang wika ng isang bansa ay naiiba sa wika ng iba, kaya't hindi sila nagkakaintindihan gamit ang iisang sistema. Ang pangungusap na iyon ang nagpaliwanag sa dahilan kung bakit kumalat ang alpabeto. Ang problema ng mga sinaunang Romano ay katulad ng problemang kinakaharap ng aming pamilya ngayon. Si Lolo na hindi makapag-text at si Leo na nahihirapang magbasa. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Hanggang madaling araw, nag-aral ako tungkol sa alpabetong Romano. Sinimulan kong sauluhin ang pagkakasunod-sunod ng mga letra, A, B, K, D, E, G, at ang mga patinig, A, E, I, O, U. Sa una, akala ko mahihirapan ako dahil hindi pamilyar ang mga hugis, ngunit mas madali itong intindihin kaysa sa inaasahan ko. K plus A ay nagiging K, N plus A ay nagiging na. Para itong isang formula sa math, napakasistematiko. Pagkatapos ng ilang araw ng masigasig na pag-aaral, natuto na akong magbasa gamit ang alpabetong Romano. Siyempre, hindi ko alam ang kahulugan ng mga salitang Ingles, ngunit kaya ko nang bigkasin ang mga tunog. Pagkalipas ng isang linggo, sinubukan kong isulat ang pangalan ko. Jasmin, napakasimple. Sa baybayin, kailangan kong gumamit ng ilang komplikadong karakter, ngunit sa alpabetong Romano, 4 na simbolo lang ang kailangan kong pagsamahin. At doon, bigla akong napaisip, paano kung matutunan ni Leo ang alpabetong Romano? Paano kung itong sistematikong mga letra ang kanyang pag-aralan sa halip na ang komplikadong baybayin? Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito isang ordinaryong dayuhang sistema ng pagsulat. Ito ay isang bagong pag-asa. Makalipas ang ilang araw, nagpasya akong gumawa ng isang eksperimento. Oras ng almusal at si Lolo ay muling nakikipagbuno sa kanyang smartphone. Sinusubukan niyang mag-text sa kanyang kaibigan, ngunit nahihirapan na naman siya sa pag-convert ng baybayin. Lolo, may natuklasan po akong isang bagay na interesante. Gusto niyo po bang makita? Umupo ako sa tabi ni Lolo at isinulat sa isang papel sa malalaking letra ang HALAKI. Ano yan, Apo? Tanong niya. Ito po ang alpabetong Romano, Lolo, mga letrang galing sa kanluran. Kung malalaman niyo po ang 8 letrang ito, maisusulat niyo na ang Lolo. Nag-aalinlangan si Lolo, pero ipinaliwanag ko isa-isa. Ang H po ay tunog na galing sa lalamunan. Haha. Sa aking pagkagulat, mabilis na naunawaan ni Lolo. Pagkatapos ng mga 30 minutong pagsasanay, naisulat niya ang salitang halaki Lolo.
Ganito pala ito kasistematiko. Nagningning ang mga mata ni Lolo. Agad kong ininstall ang Roman keyboard sa kanyang smartphone. Pagkalipas ng isang oras, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Sa kauna-unahang pagkakataon, madaling nakapagpadala ng text si Lolo. Jasmine, mahal kita. Kahit na ito ay nakasulat sa alpabetong Romano, ito ang unang text na naipadala ni Lolo nang walang komplikadong proseso ng conversion. Naluha si Lolo. Sa edad kong ito, ngayon lang ako nakapag-text ng ganito kadali. Salamat, Jasmine. Noong gabing iyon, may mas mahalaga pa akong hamon. Si Leo ay umiiyak na naman habang ginagawa ang kanyang takdang aralin sa baybayin. Ang karakter para sa kalungkutan ay nangangailangan ng 25 na stroke, isang napakakomplikadong simbolo. Leo, may ipapakita si ate sa'yo na masaya. Gusto mo bang subukan? Inisip niya na kailangan na naman niyang matuto ng panibagong mga letra. Leo, iba ito. 26 na letra lang ang kailangan mong malaman para maisulat ang lahat. Isa-isa kong itinuro sa kanya. A, B, K, D. Kahit may dyslexia si Leo, iba ang naging epekto ng alpabetong Romano sa kanya. Simple ang mga hugis at malinaw ang mga patakaran, kaya't mas kaunti ang nakakalito. Araw-araw kaming nag-practice ng paunti-unti. Sa una, dahan-dahan, pagkatapos ay unti-unting bumibilis. Sa ika-10 araw, nabasa ni Leo ang ABKDEG. Pagkalipas ng 2 linggo, naisulat niya ang kanyang pangalan, Leo, at pagkalipas ng 1 buwan, dumating ang sandaling iyon. Ate, tingnan mo, ako ang nagsulat nito. Ipinakita sa akin ni Leo ang isang papel. Nakasulat dito, Mahal kita, AT. Sa sandaling iyon, parang huminto ang aking paghinga. Si Leo ay nakabasa. Si Leo, na sa loob ng 2 taon ay hindi makabasa ng maayos dahil sa dyslexia, ay nabasa ang isang pangungusap na nakasulat sa alpabetong Romano. Ate, nabasa ko! Nabasa ko talaga! Sigaw ni Leo habang tumatalon sa tuwa. Sa sobrang saya, tumakbo siya sa buong bahay. Mama, Papa, nakabasa na ako. Nabasa ko ang mahal kita, ate. Tumatakbo ring lumapit ang aming mga magulang. Nang makita nila ang sinulat ni Leo, hindi sila makapaniwala. Talaga bang nabasa ito ni Leo? Opo. Ito po yung alpabetong itinuro sa akin ni ate. Hindi pala ako bobo. Nakakabasa na ako. Noong gabing iyon, sabay-sabay kaming umiyak. Mga luha ng kagalakan. Patuloy na nagsulat si Leo gamit ang alpabetong Romano. Ako si Leo. Matalino ako. Nakakabasa ako. Si Leo, na gabi-gabing umiiyak habang nag-aaral ng baybayin, ay ngayon nakangiting nagsusulat. Sinabi sa akin ni Mama, Jasmine, posible ba talaga ito? Kahit ang special education teacher niya ay nagsabing mahihirapan siya. Noong gabing iyon, nakumbinsi ako. Ang alpabetong Romano ay hindi lang basta isang sistema ng pagsulat. Para sa ilan, ito ay pag-asa. Para sa ilan, ito ay kalayaan. At para sa ilan, ito ay isang bagong simula. Kinabukasan sa paaralan, naisip kong kailangan kong ibahagi ang kamangha-manghang kuwentong ito sa aking mga kaibigan. Gaano karaming bata kaya sa Pilipinas ang katulad ni Leo kung matutunan din nila ang alpabetong ito? Ngunit hindi ko pa alam noon kung gaano kalaking alon ang malilikha ng maliit na pagbabagong ito. Kinabukasan sa paaralan, ikinuwento ko kay Bea ang nangyari. Bea, mahirap paniwalaan, pero nakabasa na si Leo. Noong una, hindi naniwala si Bea. Alam niya kasi ang tungkol sa dyslexia ni Leo. Talaga? Si Leo talaga? Oo. 1 buwan siyang nag-practice. Naisulat na niya ang pangalan niya at nakabasa na rin ng pangungusap. Gusto mo bang matuto rin? Oras ng tanghalian, umupo kami sa isang sulok sa rooftop. Sinimulan kong turuan si Bea ng alpabetong Romano. Ito ang K. Halaw ito sa hugis ng lalamunan kapag binibigkas ang tunog. Matalinong kaibigan si Bea. Pagkatapos ng 1 oras na pagsasanay, naunawaan na niya ang prinsipyo ng mga katinig at patinig. Wow, ang systematic pala nito. At kaya nitong isulat ang lahat ng tunog? Sinubukan ni Bea na isulat ang kanyang pangalan. BEA. Ang galing. Sa baybayin, ang komplikado ng karakter nito. Pero dito, ang simple lang. Sakto namang dumaan si Inasakay at nakita kami. Anong ginagawa niyo? Mukhang code.
Alpabetong Romano ito, ang sistema ng pagsulat ng mga taga-kanluran, pero napaka-systematic. Gusto mo bang matuto? Nagpakita rin ng interes si Ina at sumali rin sina Saki Kudo at Mika Mori. Bago matapos ang lunch break, naiintindihan na naming 5 ang pangunahing prinsipyo ng alpabetong Romano. Interesting ito ah. Bakit hindi natin alam ang ganito ka-systematic na paraan ng pagsulat? Tama, Sina. Bakit nga ba? Mayroon palang ganito ka-episyenteng sistema ng pagsulat, bakit hindi natin ito alam? Mula noong sumunod na linggo, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Dumami ng dumami ang mga kaibigan naming gustong matuto. Jasmine, turuan mo rin ako. Gusto rin naming matuto. Pagkatapos ng klase, nagsimula kami ng isang study group sa music room. Sa unang araw, 5 kami. Kinabukasan, 10. Sa susunod na araw, 20 na kami. Ang pinakanakakagulat ay nagsimulang gamitin ng mga kaibigan namin ang natutunan nila sa kanilang pag-aaral. Sinulat ko sa alpabetong Romano ang notes ko kanina, mas mabilis, pati mga formula sa math, mas mabilis isulat, kaya mas nakatipid ako sa oras. Siyempre, sa simula, isinusulat lang namin ang mga salitang Filipino gamit ang bagong alpabeto, ngunit unti-unti, nagsimula na rin kaming matuto ng mga salitang Ingles. Habang nanonood ng mga pelikulang Amerikano, sinusulat namin ang mga naririnig naming salita at hinahanap ang kahulugan sa internet. Pagkalipas ng ilang linggo, nakakapagsalita na kami ng mga simpleng pagbati sa Ingles. Sa hallway, nagbabatian kami ng hello at sa pagalis, goodbye. Ang mas nakakamangha ay ang pagtaas ng aming study efficiency. Kapag kumukuha kami ng notes, mas mabilis naming naisusulat ang lahat. Ang isang pangungusap na isusulat sa baybayin ay mas mabilis isulat sa alpabetong Romano. Sabi ni Bea, Jasmine, sobrang efficient nito. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kakomplikado ang ginagamit nating sistema ng pagsulat. Nagpakita rin ng interes ang mga kasama ko sa school paper. Jasmine, pupwede ba nating gawing article ito? Ang siyentipikong estruktura ng alpabetong Romano at ang paggamit nito sa pag-aaral, ngunit nag-ingat ako. Naisip kong mas mabuting manatiling tahimik muna sa ngayon. Pero patuloy na lumalaki ang aming study group. Gusto na ring matuto ng mga estudyante mula sa ibang section at may mga first year at third year pa na lumalapit. Ate, gusto rin po naming matuto. Siyempre, sabay-sabay tayong matuto. Pagkalipas ng 2 buwan, mahigit 100 estudyante sa aming paaralan ang marunong nang magbasa at magsulat gamit ang alpabetong Romano. Sa mga hallway, nagpapalitan kami ng mga notes na nakasulat dito at sa aming group chat, ito na ang aming ginagamit. Maging ang ilang mga batang guro ay nagpakita ng interes. Ang efficient pala ng ginagamit niyong sulat. Puwede niyo ba akong turuan? Masaya naming tinuruan ang aming mga guro. At doon sinabi ni Ina, ito ang tunay na pagkakapantay-pantay sa wika. Isang sistema ng pagsulat na hindi lang para sa mga piling tao, kundi para sa lahat. Ngunit ang aming tahimik na pag-aaral ay magbubunga ng isang di inaasahang reaksyon. Ang pagkahumaling sa alpabetong Romano ay lumaganap pa sa labas ng aming paaralan. Isang araw, umuwi si Leo na tuwang-tuwa. Ate, gusto rin daw matuto ng mga kaklase ko. Nagulat sila nang makita nila akong nagsusulat sa aking diary gamit ang alpabetong Romano. Ang pagbabago ni Leo ay tunay na kamangha-mangha. Simula nang magsulat siya ng diary, naging masaya na para sa kanya ang pagsusulat. Araw-araw, nagsusulat siya ng 1 o 2 pahina. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula na rin siyang magbasa. Bumili kami ng mga librong pambata na isinalin sa Ingles at dahan-dahan niya itong binasa. Hindi ako umiyak ngayon. Mamli pulisten, das, kombabli an na, madali ang alpabetong Romano. Matalino ako. Tuwing binabasa ko ang diary ni Leo, natutuwa ang puso ko. Maging sa paaralan ni Leo, dumami ang mga batang gustong matuto. Lalo na ang mga batang katulad ni Leo na may dyslexia o nahihirapan sa pag-aaral. Kung kaya ni Leo, kaya ko rin. Si Leo ay naging isang maliit na guro na nagtuturo sa kanyang mga kaibigan. Ang batang dating tinutukso dahil sa baybayin ay naging isang role model. Balik tayo sa aming paaralan. Habang dumarami ang mga estudyanteng gumagamit ng alpabetong Romano,
unti-unting nagbago ang kapaligiran. Sa mga hallway, maririnig mo ang ganitong usapan. Anong lunch natin ngayon? Adobo raw. Wow, sarap. Tapos mo na homework mo? Hindi pa. Sabay tayo. Sa simula, isinusulat lang namin ang mga salitang Filipino gamit ang bagong alpabeto, ngunit kalaunan, nagsimula na rin kaming gumamit ng mga salitang Ingles. Ang pinakamalaking pagbabago ay sa aming pag-aaral. Ang bilis ng pag-take down ng notes ng mga estudyanteng gumagamit ng alpabetong Romano ay kapansin-pansin sa klase ng history. Ang isang mahabang pangungusap na sinasabi ng guro ay mabilis naming naisusulat. Ang sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig ay, kung isusulat ito sa baybayin, kailangan mong gumamit ng komplikadong mga karakter, pero sa alpabetong Romano, ito ay simple lang. Ang sanhi ng WWAE ay ganoon din sa math. Mas mabilis isulat ang mga formula, kaya mas marami kaming oras para sagutan ang mga problema. Maging ang mga kaibigan namin sa art club ay nahumaling sa disenyo ng alpabeto. Ang mga letra mismo ay sining, ang ganda ng kombinasyon ng mga bilog at tuwid na linya. Ang mga kaibigan namin sa science club naman ay pinag-aralan ang pagiging siyentipiko nito. Ang mga katinig ay hango sa hugis ng ating bibig. Ngayon lang ako nakakita ng ganito ka-systematic na sulat. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang reaksyon ng mga matatanda. Nagsimulang magsulat si Lolo ng diary araw-araw at ipinagmalaki niya ito sa kanyang mga kaibigan sa senior center. Kaya ko nang mag-text ng madali ngayon. Mayroon palang tinatawag na alpabetong Romano. Gusto ring matuto ng mga kaibigan ni Lolo. Mga lolo at lola, ngayon po ay pag-aaralan natin ang letrang. Ito po ay tunog na nalilikha kapag isinasara at binubuksan ang mga labi. Babo. Ang mga senior citizen na nasa 70s at 80s ay sumusunod na parang mga bata. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakapagpadala sila ng text sa kanilang mga apo nang walang hirap. Lola, ikaw ba talaga nagpadala nito? Galing! Habang nakikita ko ang pagmamalaki sa kanilang mga mukha, muli kong napagtanto. Ang pagsulat ay isang kasangkapan para sa komunikasyon. Kung ito ay komplikado at nagiging hadlang, kailangan itong baguhin. Pagbalik ko sa paaralan, mas dumami pa ang gumagamit ng alpabetong Romano. Nagsimula na ring pag-usapan ang pagbuo ng isang opisyal na club. Gawa tayo ng Roman Alphabet Cultural Studies Club. Oo, masaya yan kung sabay nating pag-aaralan ang kulturang Amerikano. Ngunit may mga taong nag-aalala sa ganitong mga kilos. Sila ang ilang mga guro at magulang sa aming paaralan. At malapit na naming harapin ang isang di inaasahang reaksyon. Isang umaga, sa aming flag ceremony, tumayo ang aming principal sa entablado na may seryosong mukha. Nais kong talakayin ang isang bagay na nangyayari sa ating paaralan kamakailan. Nakarating sa aking kaalaman na may ilang estudyanteng gumagamit ng isang dayuhang sistema ng pagsulat sa kanilang pag-aaral. Biglang tumahimik ang buong assembly. Ang mga estudyanteng gumagamit ng alpabetong Romano ay nagkatinginan ng may pag-aalala. Ang baybayin ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura. Isang tradisyon na ginagamit na natin ng mahigit 1,000 taon. Ngunit kamakailan, nakatanggap ako ng ulat na may ilang estudyanteng nag-aaral ng alpabetong kanluranin. Kalmado ang boses ng principal. Ngunit bakas dito ang pag-aalala. Siyempre, maganda ang pag-aaral ng ibang wika. Ngunit ang paggamit ng alpabetong Romano sa pagkuha ng notes sa klase o pakikipag-usap sa loob ng paaralan ay isang bagay na nakakabahala. Marami ring mga magulang ang nag-aalala, may mahinang bulungan sa pagitan ng mga estudyante. Pagkatapos ng assembly, pagbalik namin sa classroom, tinawag ako ng aming advisor, Signang, Yamamoto, Jasmine. Narinig kong ikaw daw ang nasa likod ng study group na ito. Ma'am, ako po. Maraming nag-aalala. Natatakot ang mga magulang na baka mapabayaan ninyo ang pag-aaral ng baybayin. Nainis ako. Mas naging efficient nga ang pag-aaral namin. Oras ng tanghalian, nag-usap kami ng mga kaibigan ko. Lahat kami ay nag-aalala. Ano nang gagawin natin? Paano kung ipagbawal na ito ng school? Sabi ni Ina, anong masama sa pag-aaral ng wika? Naghahanap lang naman tayo ng mas efficient na paraan. Sumang-ayon si Bea. Tumaas pa nga ang mga grado natin dahil dito.
Masama ba yon? Mula noong araw na yon, naging mabigat ang atmosphere sa school. Sinimulan ng sitahin ng mga guro ang mga estudyanteng kumukuha ng notes sa alpabetong Romano at sinasaway ang mga nag-uusap sa Ingles sa hallway. Ngunit ang pinaka-shocking na nangyari ay makalipas ang ilang araw. Isang magulang daw ang nagpunta sa school para magreklamo. Ang kanyang anak daw ay puro alpabetong Romano na lang ang ginagamit at napapabayaan na ang pag-aaral ng baybayin. May mga magulang din na nagpadala ng sulat na may ganitong nilalaman. Dapat matutunan ng ating mga anak ang Filipino ng maayos. Hindi sila dapat umasa lang sa isang dayuhang sistema. Nagsimula na ring talakayin ito ng local na pahayagan. Ang headline ng article ay Kaguluhan sa Santa Clara High, epektibong paraan ng pag-aaral o isang nakakabahalang trend, ngunit hindi kami maaaring sumuko. Lalo na para kay Leo. Sinabi sa akin ni Leo, Ate, bawal na ba akong gumamit ng alpabeto? Ngayon pa lang ako natutuwang magbasa. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng seryosong usapan ng aming mga magulang. Si Mama ang unang nagsalita. Jasmine, tumawag ang school. Ikaw daw ang namumuno sa study group. Ma, nagbabahagi lang po ako ng isang paraan na nakakatulong. Napabuntong hininga si Papa. Nakita namin ang pagbabago kay Leo, pero ang makipag-away sa school. At doon nagsalita si Lolo. Hayaan niyo akong magsalita. Sa 70 taon ko sa mundo, ngayon lang ako nakapagpadala ng mensahe ng madali dahil iyan sa alpabetong iyan. Kung masama ito, may mali sa sistema. Mahinang nagsalita rin si Leo. Ako rin po. Hindi na ako bobo ngayon. Nakakabasa na ako. Gumaan ang loob ko dahil sa suporta ng aking pamilya. Kinabukasan, nagkaroon kami ng seryosong pagpupulong ng mga kaibigan ko. Kung susuko tayo, paano na ang mga batang tulad ni Leo? Ang mga matatandang tulad ni Lolo? Tumango ang lahat. Tama. Hindi lang ito tungkol sa pagpili ng sistema ng pagsulat, ito ay tungkol sa kalayaan nating matuto. Kaya nagdesisyon kami, mag-iingat kami sa school, pero ipagpapatuloy namin ang pag-aaral at paggamit ng alpabetong Romano. Ang apoy ng pagbabago ay hindi namatay. Sa halip, ito ay tahimik ngunit patuloy na kumalat. Pagkatapos ng babala mula sa paaralan, mas naging maingat kami sa aming mga kilos. Ngunit hindi kami maaaring tumigil. Ang banyo ang naging bago naming lugar ng komunikasyon. Ito ang tanging lugar kung saan hindi kami mababantayan ng mga guro. Saan tayo magkikita mamaya? Sa 7-Eleven. Doon tayo mag-usap. Nagpapalitan kami ng mga mensaheng nakasulat sa alpabetong Romano, kaya hindi ito naiintindihan ng iba. Naging parang secret code namin ito. Sa klase, patuloy pa rin ang paggamit namin ito. Kapag nakatingin ang guro sa pisara, mabilis kaming nagsusulat ng notes. Ready ka na sa exam? Hindi, patay. Mag-aral tayo mamayang lunch. Dahil mabilis isulat at kahit makita ng guro, hindi niya agad maiintindihan ang nilalaman. Pagkatapos ng klase, nagkikita kami sa malapit na convenience store. Doon, sa isang sulok, ipinagpapatuloy namin ang pag-aaral. Ngayon, pag-aralan natin ang mga consonant blends. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Lumapit sa amin ang part-time na crew ng convenience store. Excuse me, nag-aaral ba kayo ng Ingles? Gusto ko rin sanang matuto. Nalaman namin na isa siyang college student na nahihirapan din sa baybayin. Tuwing nagsusulat siya ng report, nauubos ang oras niya sa pag-convert ng mga karakter. Ganito nagsimulang lumaki ang aming grupo. Hindi lang mga high school students, kundi pati mga college students at mga nagtatrabaho na rin ay nagpakita ng interes. Samantala, nagpatuloy din ang grupo ng mga lolo. Sa senior center, tuwing Sabado ng hapon ang kanilang klase. Ngayon, pag-aaralan natin ang I love you para makapag-text kayo sa inyong mga apo. Sabi ng isang 70 anyos na lola, sa 15 taon naming kasal, ngayon lang ako nakapag-text sa asawa ko ng I love you. Sobrang hirap kasi sa baybayin. Dagdag naman ng isang 80 anyos na lolo. Nakausap ko ulit ang dati kong kaibigan. Sumulat ako sa kanya gamit ang alpabeto at sumagot siya. Nagbabago ang buhay ng mga senior citizen. Ang mga taong nahihirapan sa digital age ay muling nakikipag-ugnayan. Sa paaralan ni Leo, may pagbabago ring naganap. Ang kanyang advisor ay bumisita sa aming bahay. Geng-eng. Reyes, sa totoo lang po, nagulat din ako.
Hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang ipagbabago ni Leo. Ipinaliwanag ng guro ang pagbabago ni Leo. Simula raw nang magsulat siya ng diary sa alpabetong Romano, nagbago ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Nagtaas na siya ng kamay sa klase para sumagot at mas naging aktibo sa pakikipaglaro sa mga kaibigan. Higit sa lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagkagusto niya sa pagbabasa. Sa totoo lang po, naging interesado na rin ako sa alpabeto. Kung ganito kalaki ang naitutulong nito sa mga batang may dyslexia, mula noon, tahimik na nagsimulang mag-aral ng alpabetong Romano ang advisor ni Leo. Mayroon ding tahimik na kilusan sa social media. Lumitaw ang hashtag na Yusap Tayo sa alpabeto at maraming kabataang Pilipino ang sumali. Muntik na akong malate sa submission ng assignment dahil sa baybayin conversion, ang dali talaga ng alpabetong Romano. First time magpadala ng emoji ni Lola. Naging active siya sa Messenger simula nung natuto siya. Nakakabasa na ang kapatid kong may dyslexia. Ang galing. Ngunit kasabay nito, may mga nag-aalala ring boses. Kailangan nating matutunan ang Filipino ng maayos. Hindi pwedeng puro Ingles. Mahalaga rin ang baybayin sa ating kultura. Dapat balanse. Nahati ang lipunan sa iba't ibang opinyon. Hanggang isang araw, nagmungkahi sina. Huwag na tayong magtago. Harapin natin sila ng buong tapang. Anong ibig mong sabihin? Mag-organize tayo ng isang public forum. Ipaliwanag natin sa mga tao kung bakit natin ito ginagawa at kung paano ito nakakatulong. Isang mapangahas na suhestiyon, ngunit lahat kami ay sumang-ayon. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa pagtatago. Noong Mayo 30, 2025, Sabado, sa Quezon Memorial Circle, mahigit 200 katao ang nagtipon. Mga high school at college students, mga empleyado, at mga senior citizen. Iba-iba ang edad at propesyon, ngunit iisa ang pagkakatulad. Lahat sila ay nag-aaral at gumagamit ng alpabetong Romano. Bawat isa ay may hawak na placard. Ang nakakatuwa, ang mga mensahe ay nakasulat sa baybayin at alpabetong Romano. Ang wika ay kasangkapan, hindi hadlang. Igalang ang kalayaan sa komunikasyon. Ang alpabetong Romano ay regalo para sa lahat. Ang pinakanakakaantig ay ang mga placard ng mga magulang ng mga batang may dyslexia, karapatan din ng anak kong magbasa. Ang komplikadong sulat ay nagpapahirap sa aking anak, gaya ni Leo. Hayaang makabasa ang lahat ng bata. Nandoon din si Leo, hawak niya ang isang maliit na placard. Nakakabasa na po ako ng libro. Dumating din ang mga lolo at lola. Sa 78 taon, ngayon lang ako nakapag-text ng madali. Dahil sa alpabeto, nakakausap ko na ang apo ko. Nagsimula ng mapayapa ang forum, ipinaliwanag namin ang estruktura ng alpabeto at nagbahagi kami ng mga totoong kuwento. Isang college student ang kumuha ng mikropono. Engineering student po ako. Araw-araw akong gumagawa ng report at dahil sa baybayin conversion, mas matagal akong natatapos kumpara sa mga estudyante sa ibang bansa. Ngayon, mas naging efficient ako. Nagbigay din ng testimonya ang isang ina. May dyslexia po ang anak ko. 8 taong gulang na siya at sobrang nahihirapan sa baybayin. Pero sa alpabetong Romano, unti-unti na siyang nakakabasa. Nagkaroon kami ng pag-asa. At doon, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Ang mga nagdaraan ay nagsimulang huminto at manood. Gusto ko ring matuto niyan. Saan puwede? Mabilis na lumobo sa 500. Ang mga manonood. Dumating ang mga pulis, ngunit mapayapa ang aming pagtitipon. Walang anumang iligal. At doon, isang pulis ang mahinang nagtanong. Totoo po bang ganyan kadaling matutunan yan? Nahihirapan din kasi ang anak ko sa baybayin. Maging ang pulis ay nagpakita ng interes. Dumating din ang media. Noong una, akala nila ay isa lamang itong simpleng pagtitipon ng mga kabataan, ngunit nang makita nila ang sitwasyon, naging seryoso ang kanilang coverage. In-interview ng isang reporter si Leo, anong nagbago simula nang matuto ka ng alpabetong Romano? Buong tapang na sumagot si Leo, hindi na po ako bobo. Nakakabasa na ako ng libro at nagsusulat na sa diary. Nakakapagsulat na rin ako ng liham para sa mga kaibigan ko. Sa sandaling iyon, pumalakpak ang maraming tao. Mayroon ding mga foreign correspondent. Sa kanilang paningin, kakaiba ang sitwasyong ito. Bakit?
Nag-aaral ng alpabetong Romano ang mga kabataang Pilipino, ang naging anggulo ng kanilang istorya. Sa interview, sinabi ko, hindi kami nag-aaral nito dahil lang gusto namin ang Amerika. Ang punto namin ay, kung may mas episyenteng kasangkapan, bakit hindi natin subukan? Kung mas maganda ang simple kaysa sa komplikado, natural lang na piliin ang simple. Bago matapos ang forum, sabay-sabay kaming sumigaw. Ang wika ay kalayaan, ang komunikasyon ay karapatan. Huwag matakot sa pagbabago. At sa huli, iniladlad namin ang isang malaking banner na may nakasulat sa baybayin at alpabetong Romano. Patuloy kaming mag-aaral at gagamit ng alpabetong Romano. Mula noong araw na iyon, isang maliit na alon ang nalikha sa lipunang Pilipino. Iba't ibang opinyon ang lumabas. Praktikal na pagpili ng mga kabataan versus mahalaga rin ang tradisyon, dapat igalang ang kalayaan sa pag-aaral, versus hindi dapat pabayaan ang edukasyong Filipino. Ngunit makalipas ang ilang araw, isang di inaasahang tao ang lumapit sa amin. Isang linggo, pagkatapos ng forum, isang binata ang naghanap sa amin. Hello, ako si Alex, isang graduate student sa Ateneo de Manila University. Isa siyang 25 anyos na American exchange student. Perpekto ang kanyang pagsasalita ng Filipino. Napanood ko ang kwento ninyo at labis akong humanga. Gusto kong tumulong. Napanood daw ni Alex ang aming kwento sa social media at gusto niyang tumulong sa pagbibigay ng tamang edukasyon sa Ingles. Marunong na kayong magbasa at magsulat, ngunit para maging bihasa sa wika, kailangan ng sistematikong pagtuturo. Hayaan ninyo akong tumulong. Natuwa kami. Sa wakas, mayroon na kaming isang tunay na guro. Ang aming unang klase ay ginanap sa isang coffee shop sa Katipunan. Mahigit 30 katao ang dumalo. Mula sa mga high school students hanggang sa mga senior citizen. Unang ipinaliwanag ni Alex ang kasaysayan ng alpabetong Romano. Ang alpabetong ito ay binuo sa loob ng daan-daang taon para sa isang layunin. Ang malinaw at episyenteng komunikasyon. Noong unang panahon, ang mga ordinaryong tao ay nahihirapan din sa mga komplikadong sistema ng pagsulat at ipinakita niya ang isang sipi mula sa isang makasaysayang dokumento. Ang wika ng isang tao ay iba sa wika ng iba. Kaya't ang mga mangmang na tao, kahit nais nilang ipahayag ang kanilang sarili, ay hindi magawa. Dahil sa aking habag sa kanila, lumikha ako ng mga bagong letra upang ang lahat ay madaling matuto at magamit ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay ng may kaginhawahan. Nagtaas ng kamay si Leo. Bakit po nila gustong gumawa ng madaling letra? Ngumiti si Alex. Para sa mga taong tulad mo, Leo, na gustong magbasa pero hindi makabasa, naniniwala sila na lahat ng tao ay may karapatang ipahayag ang kanilang sarili. Sa sandaling iyon, tumahimik ang lahat. Para bang ang diwa ng mga sinaunang iskolar at ang aming puso ay nag-ugnay. Nagpatuloy ang klase. Isa-isang itinuro ni Alex ang kagandahan ng wikang Ingles. Sa Ingles, may konsepto ng empathy. Iba ito sa simpatiya. Ito ay ang kakayahang ilagay ang iyong sarili sa sitwasyon ng iba. Nagturo rin siya ng mga praktikal na pag-uusap. Kapag order sa restaurant, sabihin nyo lang, 1 chicken adobo please. Simple lang, di ba? Nagtaas ng kamay ang isang lolo. Paano po sa ospital? Ang hirap isulat sa baybayin ng mga salitang medikal. Mga medical terms. Halimbawa, my head hurts o my stomach hurts. Ganyan lang kadali, hindi kailangan ng komplikadong karakter. Habang tumatagal ang klase, mas lalo kaming humanga. Nalaman namin na ang Ingles ay hindi lang basta madaling wika, kundi isang mainit at praktikal na lengguwahe. Ang pinakanakamamangha ay ang ipinakita ni Alex na digital culture ng Amerika. Isa sa mga dahilan kung bakit napakataas ng digital literacy sa Amerika ay dahil sa kanilang alpabeto. Dahil madali itong i-type, kahit ang mga matatanda ay bihasa sa paggamit ng smartphone. Sa screen, ipinakita niya ang mga Amerikanong lola na nakikipag-video call sa kanilang mga pamilya. Napatingin si Lolo ng may paghanga. Sinabi pa ni Alex, ang alpabetong Romano ay hindi lang basta mga letra. Ito ay may diwa ng demokrasya. Isang alpabeto para sa lahat, hindi lang para sa mga may pribilehiyo. Iyan ang tunay na halaga nito. At doon, isang ina ang nagsalita habang nangingilid ang luha.
May dyslexia po ang anak ko. Sa Amerika po, paano tinuturuan ang mga batang tulad niya? Nakakagulat ang sagot ni Alex. May mga batang may dyslexia din sa Amerika. Ngunit dahil sa alpabeto, marami sa kanila ang nalalampasang ito. Ang pamangkin ko ay may dyslexia noon, pero ngayon, sobrang hilig na niya sa libro at ipinakita niya ang mga educational materials mula sa Amerika para sa mga batang may dyslexia. Maraming mga paraan ng pag-aaral na gumagamit ng alpabetong Romano. Pagkatapos ng klase, nag-alok si Alex. Kung gusto ninyo, maaari tayong magkaroon ng regular na klase at balang araw gusto ko kayong imbitahan sa Amerika. Naghiyawan ang lahat. Pauwi, hinawakan ni Leo ang aking kamay. Ate, narinig mo yung sinabi ni Sir Alex? May mga batang tulad ko rin pala sa Amerika na nalampasan ito. Kaya ko rin. 'Di ba? Siyempre, ginagawa mo na nga eh. Noong gabing iyon, nagtipon ang aming pamilya at nagplano ng isang biyahe papuntang Amerika. Sinabi ni Alex na ipapasyal niya kami. Sabi ni Lolo, gusto kong makita ang Lincoln Memorial sa Washington, D.C. Gusto kong magpasalamat sa mga taong nagpalaganap ng ganito kahusay na sistema. 2 buwan na ang nakalipas simula nang magsimula ang klase ni Alex. Mga kamangha-manghang pagbabago ang nangyari. Unang-una, ang pagbabago ni Leo ay napakalaki. Isang araw, umuwi si Leo na may dalang certificate. Ate, nanalo ako ng Reader of the Month Award. Ito ay parangal para sa estudyanteng nakabasa ng pinakamaraming libro sa loob ng 1 buwan. Ang batang may dyslexia ay nanalo ng isang reading award. Mahilig na ngayong magbasa si Leo ng mga librong pambata sa Ingles. Ang mga librong tulad ng The Cat in the Hat at Where the Wild Things Are ay binabasa niya araw-araw. Kapag nagbabasa ako sa Ingles, mas nai-imagine ko. Pati mga librong Filipino, binabasa ko sa English translation. Ang mas nakakagulat, nagsimula siyang magbasa ng mga kwento para sa kanyang mga kaibigan. Once upon a time, there lived a small dinosaur. Ang mga kaibigan niyang hindi marunong magbasa ng baybayin ay nagtitipon sa paligid niya. Si Leo ay naging guru na ng mga bata. Sa paaralan, nagkaroon din ng pagbabago. Opisyal nang kinilala ng advisor ni Leo ang epekto ng pag-aaral ng alpabetong Romano. Hindi lang si Leo, kundi pati ang ibang mga batang may dyslexia ay natutulungan ito. Ito ay isang educational achievement na hindi natin maaaring balewalain. Nagsimula na ring magpakita ng interes ang mga special education experts. Sabi ng isang eksperto, ang baybayin, dahil sa pagiging pictographic nito, ay partikular na mahirap para sa mga batang may dyslexia. Sa kabilang banda, ang alpabetong Romano, dahil sa pagiging phonetic at systematic nito, ay maaaring makatulong sa paglampas sa learning disabilities. Ngunit ang lipunang Pilipino ay nahahati pa rin. Ang isang panig ay nagsasabing gamitin ang alpabetong Romano bilang isang pantulong na kasangkapan, habang ang isa naman ay iginigiit ang kahalagahan ng edukasyong Filipino. Ang debate na ito ay nagpatuloy. Ang study efficiency ng mga estudyanteng gumagamit ng alpabetong Romano ay kapansine-pansing tumaas. Dahil mas mabilis silang magsulat, mas naiintindihan nila ang aralin at mas mabilis matapos ang mga gawain. Sa kabilang banda, ang mga estudyanteng nanatili sa tradisyonal na paraan ay gumugugol pa rin ng maraming oras sa pagsasaulo ng baybayin. Isang survey ang nagpakita ng isang interesanteng resulta. Ang mga estudyanteng gumagamit ng alpabetong Romano ay nag-aaral ng 4 na oras sa isang araw, habang ang hindi ay 6 na oras. Pareho ang dami ng pinag-aaralan, ngunit magkaiba ang oras na ginugugol. Ganon din ang nangyayari sa mga opisina. Isang empleyado sa isang IT company ang nagkuwento. May kasama kami sa team na gumagamit ng alpabetong Romano. Mas mabilis siyang gumawa ng reports, kaya mas marami siyang oras para sa ibang gawain. Ilang mga progresibong kumpanya ang nagsimulang kilalanin ito. Ang mahalaga ay ang nilalaman, hindi ang kasangkapang ginamit. Ngunit ang mga konserbatibong kumpanya ay nanatili sa tradisyonal na paraan. Ang kahusayan sa Filipino ang batayan. Ang baybayin ay mahalagang bahagi ng ating kultura. Mayroon ding pagkakaiba sa pananaw ng mga henerasyon. Ang mga kabataan ay mas pinapahalagahan ang pagiging praktikal habang ang mga matatanda ay ang tradisyon. Isang college student ang nag-post sa social media. Naghahanap lang kami ng mas episyenteng paraan,
Hindi namin tinatalikuran ang tradisyon, dinadagdagan lang namin ito. Sa kabilang banda, isang 50 anyos na empleyado ang nagsabi, ang baybayin ang ugat ng ating kultura. Kung pababayaan natin ito, mawawala ang ating cultural identity. Ngunit nagbigay si Alex ng isang magandang punto. Ang Amerika ay hindi naman tuluyang tinalikuran ang ibang mga wika. Giinagamit pa rin nila ito kung kinakailangan. Ngunit sa pang-araw-araw na buhay, mas episyente ang Ingles. Bakit hindi subukan ng Pilipinas na hanapin ang balanse? At doon, isang interesanteng resulta ng pag-aaral ang inilabas ng isang universidad sa Pilipinas. Isang pag-aaral sa efficiency ng paggamit ng sulat sa digital age. Ang epekto ng paggamit ng alpabetong Romano sa bilis ng pag-aaral. Ang resulta, napatunayan na talagang pinapataas ng alpabetong Romano ang efficiency sa pag-aaral. Isang araw sinabi sa akin ni Leo, Ate, masaya nang mag-aral ngayon. Dahil sa alpabetong Romano, mas mabilis kong naiintindihan. Unti-unting nararamdaman ng lipunang Pilipino ang pangangailangan para sa pagbabago. Ito ang kwento noong Hunyo 2025. Ako ngayon ay nasa ika-4 na taon na ng high school. Habang naghahanda para sa college entrance exams, ipinagpapatuloy ko pa rin ang aming advokasya. Kamakailan, ang PhilAm Language Exchange Group na binuo namin ng aking mga kaibigan ay nakakakuha ng maraming atensyon. Isa itong programa kung saan ang mga Pilipino ay nag-aaral ng Ingles at ang mga Amerikano ay nag-aaral ng Filipino. Mayroon din kaming special program para sa mga taong may dyslexia o learning disabilities. Ang mga reaksyon ng mga kalahok ay napakaganda. Sa edad na 50, ngayon lang ako nagsimulang magsulat ng diary. Salamat sa alpabeto. Nakangiti ng nag-aaral ang anak ko. Nagkaroon kami ng pag-asa. Ang oras na dati kong ginugugol sa pag-aaral ng baybayin, nagagamit ko na sa ibang bagay. Maging ang local na pahayagan ay itinampok ang aming grupo. Ang headline, pagbubukas ng mga bagong posibilidad sa pag-aaral, ngunit hindi lahat ng reaksyon ay positibo. Hindi ba't pinapabayaan na ninyo ang tradisyon? Dapat unahin ang edukasyong Filipino. Ang mga ganitong alalahanin ay naririyan pa rin. Si Lolo ngayon ay may mahigit 10 kaibigang Amerikano na araw-araw silang nagvi-video call, nanonood ng American news, at naglalaro ng online chess. Jasmine, sa edad kong 79, nakatuklas ako ng isang bagong mundo. Ito ang regalong ibinigay sa akin ng alpabeto. Si Leo naman ay nagpakita ng mas kamangha-manghang pag-unlad. Kamakailan, nanalo siya sa isang school writing contest. Ang batang dating sumasailalim sa special education dahil sa dyslexia ay nanalo sa isang writing contest. Nagsimula na ring magbasa si Leo ng mga nobelang Ingles. Matapos basahin ang The Little Prince sa Ingles, sinabi niya, Ate, mas tumatagos sa puso kapag sa Ingles. Mas madaling intindihin dahil simple ang mga salita. Nagkaroon na rin ng pangarap si Leo. Paglaki ko, gusto kong maging guro ng Ingles. Gusto kong tulungan ang mga batang nahihirapan tulad ko. Ngunit ang lipunang Pilipino ay nahahati pa rin ang debate sa pagitan ng mga gumagamit ng alpabetong Romano at ng mga nananatili sa tradisyon ay nagpapatuloy. Ayon sa isang kamakailang survey, mas mataas ang digital literacy ng mga taong gumagamit ng alpabetong Romano, lalo na sa mga matatanda. Nagsimula na ring magbago ang mga kumpanya. Dumami ang mga job advertisement na nagsasabing, "We value diversity of skills." At ilang kumpanya ang pinapayagan na ang paggamit nito sa loob ng opisina. Sabi ng isang CEO ng isang startup, tinitingnan namin ang kakayahan. Kahit anong kasangkapan ang gamitin mo, basta't mabilis at malinaw kang makipag-ugnayan, welcome ka. Ngunit ang gobyerno at ang sektor ng edukasyon ay nananatiling maingat. Iginigiit ng Department of Education ang kahalagahan ng tradisyonal na edukasyong Filipino, ngunit inanunsyo rin nila na nagsimula na silang magsaliksik tungkol sa mga bagong paraan ng pag-aaral. Kailangan nating panatilihin ang ating tradisyon habang sumasabay sa pagbabago ng panahon. Maraming iba't ibang reaksyon ang lumabas. Sa social media, may mga post na, nagsisimula na ba ang pagbabago? Kailangan nating hanapin ang balanse sa pagitan ng tradisyon at inobasyon. Sana maging isang lipunan tayong kumikilala sa pagkakaiba-iba. Sa katunayan, biglang dumami ang mga Pilipinong nag-aaral ng Ingles.
lalo na ang mga nahumaling sa pagiging systematic nito. Ang mga unibersidad sa Amerika ay nagpapalawak ng kanilang mga programa para sa mga estudyanteng Pilipino. Sa aming paaralan, 5 sa aking mga kaibigan ang naghahandang mag-aral sa Amerika. Marami namang oportunidad dito, pero gusto naming maranasan ang mas malawak na mundo. Si Bea ay nagkaroon din ng malalim na interes sa kulturang Amerikano. Jasmine, simula nang matuto ako ng Ingles, isang bagong mundo ang nagbukas para sa akin. Ang wika ay isang kamangha-manghang kasangkapan. Nagpasya akong manatili sa Pilipinas. Gusto kong tulungan ang mas marami pang Leo. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay ang pananaw ng mga tao. Sabi ng isang education expert, ang pagsulat ay isang kasangkapan. Ang mahalaga ay kung paano natin ito ginagamit. Ang panatilihin ang tradisyon habang binubuksan ang mga bagong posibilidad, iyan ang ating hamon. Sa katunayan, maraming paaralan ang nagsimulang sumubok ng iba't ibang paraan ng pag-aaral. Nang gamitin namin ang alpabetong Romano bilang pantulong, malaki ang naging pagbuti ng mga estudyanteng may dyslexia. Ngunit malayo pa ang aming lalakbayin. Ang klase ni Alex ay nagpapatuloy at dumarami pa rin ang mga kalahok. Ngayon, mahigit 600 na ang regular na nagtitipon. At ngayong tag-init, sa wakas ay matutupad na ang aming pangarap, naging konkreto na ang plano ng aming pamilya na maglakbay patungong Amerika. Sa kasalukuyan, Hunyo 2025, naghahanda kami para sa aming biyahe sa tag-init. Araw-araw tinitingnan ni Leo ang mapa ng Amerika at minamarkahan ang mga lugar na gusto niyang puntahan. Ate, gusto kong makita ang Statue of Liberty sa New York at punta rin tayo sa Hollywood. Si Lolo naman ay hindi maitago ang kanyang pananabik. Iniisip ko pa lang na makikita ko na ang mga kaibigan kong Amerikano, kinikilig na ako. Tinutulungan kami ni Alex sa aming plano. Ako na ang bahala sa inyo sa New York. Sisiguraduhin kong mararanasan ninyo ang kasaysayan at kultura ng Amerika. Samantala, sa Pilipinas, patuloy ang pagbabago. Kamakailan, isang elementary school ang nagsimula ng isang pilot program na gumagamit ng alpabetong Romano para sa special education. Para ito sa mga batang may dyslexia at ang mga paunang resulta ay napaka-positibo raw. Nagsimulang magkaroon ng kumpiyansa sa pagbabasa ang mga bata. Ito ay isang malaking pagbabago, ngunit marami pa ring tumututol. Dapat matutunan ng mga batang Pilipino ang Filipino ng maayos. Hindi dapat umasa sa isang dayuhang sistema. Ang debate ay nagpapatuloy, ngunit ang mahalaga ay dumarami ang mga taong natutulungan. Ang aming school paper ay naghahanda ng isang special feature. 1 taon kasama ang alpabetong Romano. Ano ang nagbago? Ang pamagat nito, kung saan titipunin namin ang mga totoong kwento. Ako ang naging main writer ng article. Isasama ko ang kwento ni Leo, ang pagbabago ni Lolo, at ang karanasan ng marami pang iba. Sabi sa akin ni Ina, Jasmine, sino ang mag-aakala na ang maliit na sinimulan mo ay lalaki ng ganito? Ang galing mo talaga. Ngunit alam ko, hindi ito dahil sa magaling ako, kundi dahil ang alpabetong Romano ay isang napakahusay na kasangkapan. Kamakailan, maging ang mga kumpanya ay nagpapakita ng pagbabago. Sabi ng isang HR manager ng isang malaking kumpanya, pinapahalagahan namin ang diversity, gumamit ka man ng alpabetong Romano o ng tradisyonal na paraan, ang mahalaga ay ang iyong kakayahan sa trabaho. Ang mga ganitong pagbabago ay nagbibigay pag-asa. Sa paaralan ni Leo, isang malaking pagbabago rin ang nangyari. Ang principal mismo ang tumawag kay Leo para purihin siya. Ang pag-unlad ni Leo ay isang malaking aral para sa ating lahat. Ipinakita nito ang posibilidad ng iba't ibang paraan ng pag-aaral. Si Leo ngayon ay ipinagmamalaki na ng kanilang paaralan. Sa senior center ni Lolo, naging opisyal na programa na ang klase sa Ingles, Communicating with the World, ang pangalan nito, at 2 beses sa isang linggo ginaganap. Dumarami raw ang mga senior citizen na sumasali. Sa mahigit 70 taon ko sa mundo, ngayon lang ako nakapagsulat ng komportable. Salamat sa alpabeto. Ang mga boses ng mga matatanda na tulad nito ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Sa aming paparating na biyahe, ano kaya ang aming makikita at mararamdaman? Malalaman kaya ng mga taong nagpalaganap ng alpabetong ito na makalipas ang daan-daang taon, ito ay nagbibigay ng bagong pag-asa dito sa Pilipinas?
ipagpapatuloy ko ang aking ginagawa para mas marami pang Leo at mas marami pang Lolo ang makaranas ng ligaya sa pagbabasa at pagsusulat. Dahil naniniwala ako na ang wika ay dapat maging isang tulay, hindi isang pader. Ang pagbabago ay magpapatuloy, mabagal, ngunit tiyak. Kamusta ang kuwento ng kilusan sa pag-aaral ng alpabetong Romano na nangyayari dito sa Pilipinas? Hindi ba't kamangha-mangha na para sa mga taong nahihirapan sa isang komplikadong sistema ng pagsulat, ang isang simple at episyenteng alpabeto ay nagpapakita ng bagong posibilidad? Siyempre, hindi madali ang proseso ng paghahanap ng balanse sa pagitan ng tradisyon at inobasyon. Ang wika ay isang kasangkapan para sa komunikasyon. Ang pagsubok ng iba't ibang paraan para sa mas mahusay na komunikasyon ay isang natural na bagay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe. Para maipakalat ang mensahe ng pag-asa, paki-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Para sa isang mundo kung saan lahat ay nakakaranas ng ligaya sa pagbabasa at pagsusulat, ang inyong pag-share ay malaking tulong. Ito ang Pinoy Wika Wonders. Hanggang sa muli.